Hi, my name is Lan and welcome to Full Tours. Okay, so pasensya na sa pwesto ko. So ngayon po ay nandito po ako sa Margitel na pinagawa ko dito po sa Estera. So it's been a while na nagpo-post ako ng mga videos during the construction of this restaurant, 'di ba? So, natutuwa naman ako kasi ang daming nag-reviews. Okay, so although konti pa lang yung subscribers natin, pero natuwa ako na maraming nakakapanood, 'di ba? Okay, so naisipan ko, makapag-vlog na. Okay, so yun. So itong vlog na to is no edits muna tayo. Okay, kasi medyo busy. Okay? Medyo wala pa akong oras na mag-edit. Ngayon kasi, nakasalang pa yung chicken soup na niluluto ko. So sabi ko, try ko nga mag-vlog. Alright, so gusto ko lang i-share yung journey ko sa pagbuo ng Estera. Okay, so ito pong restaurant na to, it is located in Alfonso, Cavite. So sa Barangay Upli, Alfonso, Cavite. Malapit lang po siya sa Taytay. So along the highway, before Twin Lakes, kung papunta kayo ng Batangas, sa right side, may makikita lang kayo na um, dalawa actually yung way eh. Yung isa may nakalagay doon, Sitio Hawilian. Tapos yung isa naman, makalagpas doon. Pag nakita niyo yung Uni Oil, bago mag-Twin Lakes, so pasok lang kayo doon sa barangay mula sa Uni Oil. Tapos hanapin niyo lang yung Sitio Hawilian, makikita niyo na ang Estera. So malapit po sa church ng Iglesia ni Cristo. Okay? So, I just want to share my journey. Yun nga lang po, pag meron pong customer, ika-cut ko lang. Okay, so let's say, part 1 na lang ito. Okay, so medyo mahaba kasi yung kwento ko. Gusto lang i-share yung journey ko when I started Estera. So, I started Estera from scratch. The land is actually not mine. It's my sister's land. So, malaki po yung area. So, ang napakaganda ng area kasi napakalapit sa Tagaytay, napakalamig. So, nung una, ano to, para tong jungle talaga. Tapos parang may house lang na parang creepy pa nga. So, nung nagpunta ako dito, sabi ko, ay parang ayoko dito. Maghahanap na lang ako ng place sa Manila kahit mga kiosk lang. Okay? And then, na-realize ko kasi kung sa Manila ako, kiosk lang, hindi ko ma-enhance or hindi ko ma-explore yung passion ko for cooking. Kasi talagang mahilig talaga ako magluto. So sabi ko, kung kiosk lang, edi kung ano mga snacks lang yung gagawin ko. So I decided na, sige, i-build ko to. So, nagsabi ako sa ate ko kung pwede na dito ko magtayo. Tapos hindi naman na kasi kailangan yung lupa. Sabi niya, sige, gawin mo lang kung ano gusto mo. So, I took the leap. Okay, na yung faith ko talaga kay God, tsaka yung passion ko for cooking, yun talaga yung naging fuel ko para i-build talaga tong Estera. Okay, so ang dami kong challenges. Naghanap ako ng mga karpintero ng panday. Yung first batch ko ng mga karpintero, medyo stress ako ng sobra kasi yung pinaka-leader nila na-scam pa ako ng almost 35,000. Kasi nung time na sasahod sila, sa kanya ko kasi pinadala yung sahod and yung bayad sa materials. Kasi iniisip ko trusted naman siya, almost relative din siya kasi kamag-anak siya ng kamag-anak ko. So nagtiwala ko. Hanggang sa hindi na niya ah, naibigay yung pera sa mga other laborers na kagrupo niya. Niloko din niya yung mga kagrupo niya. So, it's a big lesson for me. If you're going to build a restaurant, kailangan talagang hands-on ka. Okay, so dapat lagi kayo nandun. Okay, nakabantay kayo pag nag-build kayo.
although nung time kasi na yun, ang dami ko ring challenges kasi yung kuya ko nag-hospital, so bantay ako, yung mother ko nag-hospital din. So, talagang na-stress ako ng sobra. So, iniisip ko nun, ayoko nang bayaran yung ibang mga labor kasi yung pinaka-leader nila, grupo nila, nakuha niya yung pera. So, parang, naisip ko, kaya ako ba sila? Iniibigay ko na yung pera sa kanya. And then, nung tinitingnan ko sila, syempre yung ibang mga karpintero, mga matatanda na, so, sabi ko, parang makakonsensya naman ako, hindi sila bayaran. So, talagang binayaran ko rin sila. Kasi inisip ko, alam sila, kung balik man sa akin ni Lord o hindi yung pera na nawala sa akin, it's okay. Ang mahalaga, nabayaran ko sila. So, binigyan ko ng chance yung ibang mga labor just to continue. Like, after that, within 2 months, parang hindi ko, wala mo lang nabubuo sa Estera. So, parang ang tagal-tagal niyang ginagawa. So, I said, I told them, paying na po muna kayo. Maghahanap lang ulit ako ng pera kung paano ko maitutuloy yung pagbibil ng Estera. So, pinagpahinga ko sila. And then, after couple of weeks, may nag-apply naman sa akin na second batch ng mga karpintero. So, at first, okay naman. And then later on, I don't want to give details pala kasi okay naman sila. Kaya lang, sabihin lang natin na meron akong hinahanap na skills na hindi ko gaano natagpuan sa kanila. So, nag-give up ulit ako sa kanila. And then, yung third batch, nang nakuha ko, yun, medyo okay na. So, inayos nila, ni-repair nila lahat ng mga kailangang repair. So, talagang, nagastusan din ako talaga ng sobra. But, what to do, no? Kasi nandyan yan. Sabi ko, sige, ilalaban ko to. So, ayun, kahit pa paano, medyo nabuo na yung Estera. Although, ang dami pa rin kailangan gawin. Pinilit ko lang talaga siyang may open kasi ang dami na rin kasing natatanong kung kailan yung opening. So, parang nag-soft opening lang kami, nag-trial opening lang kami. I-share ko sa inyo yung ate, papakita ko yung marketing. Guys, saglit lang. Okay, so, ito yung market tent na pinagawa ko. So, alam nyo ba yung story ng market tent na to? Actually, at first, yung electrician ko yung gumawa nito. Sabi niya, ma'am, marunong mo kong gumawa ng market tent. So, ipag-estimate kita ng expenses para sa marketing. Okay? So, pinag-estimate niya ako. So, una muna, mga tubo, mga bakal yung ginamit niya. Sabi niya sa akin, ano lang yan, 60,000, buo na yung market tent mo. So, sabi ko, sige, 60,000, go. Kasi, instead na kubo, dati kasi parang ang gusto ko, hindi ko pa ganong gusto dati yung kubo. So, ang ginawa ko, sige, market tent na lang. 60,000 lang naman pala. So, carry na. And then, nung tinayo na yung mga tubo, yung mga bakal, Diyos ko, after mga ilang days, bumagsak lahat. As in, bumagsak siya. Tingnan ko kung kaya kung meron pa akong natatago doon na dito sa phone ko na picture nung bumagsak siya. So, Diyos ko, talagang mangiyak-ngiyak ako talaga. Nasa Vietnam ako noon kasi sabi ko makarelax nga ng konti. Tapos nag-cooking lesson ako doon. Sabi ko, nung nakita ko yung picture, sinad lang sa akin, ako bumagsak na. So, lungkot na lungkot talaga ako. Talagang napaiyak ako. So, okay. So, ganito. Sabi ko, ayoko namang i-give up kasi gusto ko talaga ng 10.
gusto ko yung transparent kasi gusto ko sa hapon makita ng mga guest yung sunset, ganyan. So sabi ko, sunset nga ba? Yung paglubog ng araw, tama ba? Diyos ko, kakahiya, nakalimutan ko ang English ng paglubog ng tama nga, sunset nga, di ba? Kasi yung sunrise yung di ba? Okay, so ayun na nga. Yun na, nagiba na. So, yung third group ko ng panday, sabi ko, kuya, gusto ko talaga mabuo ito. Sige, ituloy, mo na, gawin nyo to, ganyan. Tapos, so, ang ginawa, tinanggal na yung mga bakal, yung mga tubo. So, ginawa na natin siyang poste. So, papapansin nyo, magaganda na yung, yung mga foundation niya. So, mga poste na siya talaga. Diba? So, sabi naman ng panday, pasementahan na natin to, itong sahig, saglit lang yan, in 3 days, kaya na yung sementohan. Diyos ko, inabot din, ang tagal guys. So, parang lahat ng ito, parang inabot din ako ng 1.5 months, halos magto 2 months din, pero sige, go lang. So, yung from 60,000 na budget nung una na nawala, umabot na siguro ako ng more than 200,000 kasama na ang labor, maybe, para ma-build itong tent na to. Pero sabi ko, sige, go lang. And then, nung medyo nabuo na siya, although marami pa sana akong gustong gawin dyan guys, kasi mababasa pa kasi yung mga guests natin dyan pag kumain sila. So, gusto ko pa siyang, hindi pa ako nagpapakain dito, kung mapapansin nyo, wala pa kami mga table, hindi pa ako nagpapakain dito ng mga guests, kasi gusto ko munang ma-cover or magkaroon ng cover yung mga gilid ba. Kung meron kayong ideas kung paano siya gawin, kung ano magandang gawin, yung pwedeng tanggalin, so sabihin nyo lang sa akin guys, mag-comment lang kayo. Okay? So yun, so awa ng Diyos, ayan, sorry, pasensya na sa upuan. So, awa ng Diyos kahit papaano, na-build na siya, although marami pa akong gustong gawin sana dito, like yung floor, gusto kong mapa-tiles, gusto kong mapapinturahan, para in the future, pwede kong maparentahan for events. Actually ngayon, nag-start naman na ako magparenta. Yung last na event namin, pinarentahan ko lang ng 2,500. Actually, buong restaurant na yung inoccupy nila. Yung loob, at saka yung loob ng restaurant, tsaka yung itong market tent. And then, nag-picture sila. Later, or maybe the other day, ipapakita ko naman sa inyo yung ibang wing or parts ng Estera. So, yan. Ito po yung ating market tent. So, pwede naman siyang for rent. So, hindi ko siya ina-offer talaga ng higher price. Kasi, gusto ko rin talaga yung affordable po para sa mga tao. Okay, gusto ko kahit papaano, kahit mga simpleng celebration magawa nila dito. Yung maging special yung kanilang celebration without making them yung hindi ba sila mag-spend ba ng sobra, kasi yun ang ayoko, yung ang ibang tao mag-spend ng sobra for me to earn lang. Ayoko po ng ganon. So ayan, pag gusto niyo mag-birthday, so welcome to Estera. Thank you very much. So, siguro sa next vlog, ipapakita ko na lang yung ibang parts pa ng Estera. Good night!